Sa susunod na po ang Aspers Cafe. Amata ka! Gago. No! No! No, amiga! Magandang gabi. Ako si Miguelita. Tumanang ngayon ay February 2026. Ito ang Cool News Prime Time. Pinayag International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 ang pakiusap ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi dumalo sa kanyang confirmation of charges hearing sa darating na linggo. Sa isang salaysay, ididetalye ng ICC na matutuloy ang paglilitis kahit wala siya sa korte. Nasa ICC si Duterte para sa kasong crimes against humanity, kaugnay ng kanyang marahas na war noong administrasyon niya. Sa February 23, 24, 26 at 27, idaraos ang pre-trial hearing ng dating Pangulo. Ikinatuwa naman ito ng Defense Counsel ni Duterte na si Nicholas Kaufman sa desisyon ng ICC. Nasamsam ang 200 milyong pisong halaga ng ipinagbabawal na sigarilyo at manufacturing equipment sa isang warehouse sa Tansa, Cavite ngayong araw. Base sa initial findings, nadiskubre ng mga otoridad ang 11 cigarette manufacturing machines, 2 generator sets, isang forklift at 10 brands ng sigarilyo. Natapos na ang preliminary conference ng Sandigan Bayan laban kay dating Senador Bong Revilla ukol sa isang flood control project sa Pandi, Bulacan. Hindi dinetalye ng kampo ni Revilla na siya ay dating miyembro ng Senate Committee on Finance mula July 2024 hanggang May 2025. Nakatakda ang pre-trial ni Revilla para sa kasong graft sa March 5. Kakasuhan ng Los Angeles ang online platform na Roblox dahil sa sexual content, exploitation at predatory behavior sa kanilang app. Sa kasong isinampa, pinaninindigan ng LA County na hindi sapat ang moderation at age verification systems na ipinapatupad sa platform at hindi angkop sa purpose nito.
Humigit kumulang 100 milyon ang gumagamit na Roblox araw-araw at 40% dito mga batang 13 anyos pababa ayon sa kumpanya. Pumanaw na ang aktor na si Eric Danes sa edad na 53. Gumawa ng pangalan si Dane bilang Max Teamy, Dr. Mark Sloan sa Grey's Anatomy, at Kyle Jacobs sa Euphoria. Matatandaang noong nakaraang taon ay inanunsyo ng aktor na mayroon siyang amyotrophic lateral sclerosis o ALS. Ayon sa kanyang pamilya, namatay si Dane na napapaligiran ng kanyang mga pamilya at malalapit na kaibigan. Sa balitang pampalakasan, natapos na ang karera ni Pinay tennis ace Alex Yala sa Dubai Tennis Championships na mapataob ni world number 4 Coco Gauff sa score na 6-0, 6-2. Sa kabila nito, masaya si Iyala sa kanyang naabot sa naturang open. Sa ating quick notes, pasintabi sa mga ngayon pa lamang naghahapunan sa sensitibong balitang ito, Chinese national ang pumatay at nagsilid sa bangkay na natagpuan sa drum no February 15. Posibleng maglunsad ang US military ng airstrikes sa Iran ngayong weekend. Tumestigo si Meta CEO Mark Zuckerberg sa harap ng US Senate nitong Miyerkules, kung saan ipinahayag niya ang pagkahinayang sa pagkilala ng mga underage users sa Instagram. Na ipanalo ni Alyssa Liu ng Amerika ang ginto sa women's free skate ng 2026 Winter Olympics sa Milan, Italy. Clock! Ngayong araw ay ipapakilala natin ang bagong bahagi ng ating programa. Tatawagin natin itong huling salita. Noong nakaraang administrasyon ni Duterte ay nakita naman natin ang implications ng drug war sa mga taong namatayan ng mga kamag-anak mahal sa buhay dahil lang sila ay allegedly, quote-unquote, mga drug pusher. Kung naalala ninyo ang mga balita noong mag-iisang dekada na makalipas, labpas isang dekada na makalipas even, na puro mga nakalagay sa karton na nagsasabing drug pusher ako, huwag tularan. Or drug user ako, huwag tularan. Iyan ang mga nakikita natin sa balita. Araw-araw na lang, may mga naririnig tayong namamatay dahil ayon sa mga pulis, sila ay mga drug user, drug pusher. Hindi man lang sila binibigyan ng due process, hindi sila binibigyan ng pagkakataong madepensahan ng kanilang sarili sa harap ng isang korte. Ang naging hatol sa kanila, isang bala, isang baril, na tumatapos sa buhay nang dapat sana'y isang bata, isang matanda, isang 17 years old na may exam pa sa school. Isang bata na may maraming pangarap sa buhay. Gusto maging pulis, gusto maging piloto, gusto maging guro. Kaya ngayong isang dekada na makalipas mula na mangyari ang mga malagim na trahedyang ito, nagiging palabiruan lamang ang mga salitang ito para sa karamihan ng mga Pilipino. Ang ating huling salita ay hindi lamang dapat nakalapat sa iisang layunin, hindi dapat nakalapat sa iisang prerogative, kumbaga, ng mga pulis. Hindi dapat yan isang bagay na napagdedesisyonan lang sa pamamagitan ng pagpatay sa isang tao, ng pagbaril.
At alam ko marami sa mga biktima ng war on drugs ng dating Pangulo ay natutuwa dahil baka ito na ang simula ng hustisya na kanilang matagal-tagal nang pinapangarap at inaasam. Na siguro sa iba ay puro katatawanan lamang. Sa iba ay joke time lang. May mga nakikita tayong mga biruan sa Facebook na sabi, Saint Kian the Runner, pray for us. Na parang nilulustay ang legasiya ng isang 17 years old na bata na gusto lang mag-exam, na gusto lang makatapos ng pag-aaral. Nawa ay maintindihan ng mga tao na sa bawat biro nila, sa bawat paglustay nila sa pangalan ng mga taong namatay noong panahon ng isang brutal na regime ng isang strongman na ngayon ay ika nga niya, old, tired, and frail. Na hindi niya kayang tanggapin na humarap sa isang korte na for once will be that sliver of chance of justice for these drug war victims. Nawa ay matuto na tayo sa mga ginawa noong nakakaraang administrasyon na hindi dapat tayo naguhusga ng mga tao na namatayan, ng mga kaanak nila na nagdadalumhati na gusto ng hustisya. Ito ang ating huling salita. Mapasa kanila nawa ang hustisya. At sa ating ulat panahon, makulimlim pa rin ang kaulapan. Sa buong Kamaynilaan bukas February 21, maapektuhan ng shear line ang silangang bahagi ng Visayas at Mindanao, samantalang amihan naman na magpapaambon sa Luzon at natitirang bahagi ng Visayas. At yan lamang ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Cool News at TGON Cool FM para sa pinakauling updates. Ako si Midori Tachibana, magandang gabi. Ang oras natin, 9:57.